Magandang araw sa lahat. Welcome sa ating panibagong module, ang module 2 sa quarter 4 sa Araling Panlipunan, grade 7, ang mga salik at pangyayari at kahalagahan ng nasyonalismo sa pagbuo ng mga bansa sa Silangan at Timog Silangang Asya. Ano ba ang nasyonalismo? So, sisimulan natin ang ating paksa ngayong araw sa pagtatalakay kung ano ba ang nasyonalismo. So, pagmamahal at katapatan sa sariling bayan o bansa ang isang kahulugan ng nasyonalismo. Isa itong mahalagang impluensyang hatid ng pamamayani dito sa mundo. Ang nasyonalismo ay isang damdamin na naghahangad ng pambansang kaunlaran at kasarinlan. Isinaalang-alang nito ang kapakanan ng bansa. Sa pampolitikang pananaw, nangangahulugan ito na kusang pagkilos laban sa anumang banta ng pananakop maging pangkabuhayan, pampolitika at pangkultura. Mahalaga ang damdaming ito sa pagpapanatili ng katatagan ng isang bansa o estado. May pamamalas sa iba't ibang paraan ang kamalayang pambansa o damdaming nasyonalismo. Ang nasyonalismo ay isa sa mga katangian ng kanluraning daigdig noong labinsyam na daan taon. Ang damdaming ito ay nakalikha ng pambansang pagkakaisa, kalayaan at pagsulong. Ang damdaming ito ay naging pangunahing dahilan ng mga pandaigdigang himagsikan, ang una at ikalawang digmaan, sa hanay ng mga katutubong kinatulong sa pamamahala sa kolonya ng mga kolonyalista, gayon din sa hanay ng mga nakapag-aral. Lumitaw ang pangkat na may kakayahang manguna sa gawaing pampolitika, pang-ekonomiya at pangkultura. Ilan sa kanila ang nakapag-aral sa Europa at naglagtad ng mga ideolohiya ng nasyonalismo at sosyalismo. Kung tutuusin, ay lalahad ito sa mga karanasan nila Ganhi, Sun Yat-sen at Dr. Rizal. Gayon din, ang matinding banta sa pag-iral ng kanilang bayan ang nagbunsod sa iba pa upang itaguyod ang nasyonalismo. Kabilang dito sina Kemal Atatürk ng Turkey, Reza Pahlavi ng Iran, at Chulalongkorn ng Thailand. Ang nasyonalismong Asyano sa panahong ito ay lumitaw at nabuo bilang isang anti-kolonyal at anti-imperialistang pagtugon sa kolonyalismo at imperialismo. Maraming anyo ang nasyonalismo. Bawat bansa ay may pamamaraan upang maipakita ito sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos ng mga taong naaapi. So, simulan natin sa mga larawan ng nasyonalismo. Sa Pilipinas, mayroon itong pag-aalsa sa itong larawan ng nasyonalismo. Pagtatag ng kilusang propaganda sa pangunguna ng magigiting na Pilipinong propagandista tulad ni Dr. Rizal, Marcelo H. Del Pilar, at Mariano Ponce at iba pa. Kaisipang liberal ang batayan ng nasyonalismo. So dito sa atin, sa panahon ni Dr. Rizal, marami ang nahikayat na magkaroon ng pag-aalsa laban sa mga kolonyalistang Espanyol dito sa Pilipinas. Gusto ng mga taong ito, sila si Dr. Rizal at ang propaganda movement na mamulat ang kaisipan ng mga Pilipino sa pang-api at pang-abuso ng mga katsila. So, pumunta naman tayo sa India. Kaisipang liberal ang batayan ng nasyonalismo. Pag-iiral ng passive resistance. Pag-iiral ng filosofiyang Hindu ang pinagbatayan ni Gandhi. So, doon naman sa India, si Gandhi ay
nagkaroon din ng isang kilusan upang labanan ang mga British sa pamamagitan ng passive resistance o tinatawag nating silent protest. So hindi sila gumamit ng mga armas, ngunit mapayapa silang nagprotesta laban sa mga dayuhan sa kanilang bansa. Sa China naman, kaisipang komunismo ang batayan ng nasyonalismo. Ginagabayan ng kaisipan ng digmaang bayan o People's War. So doon sa China, kaisipang komunismo ang umiiral sa kanilang bansa. Pumunta naman tayo sa Japan. Walang pagkiling na pakikipag-ugnayan sa mga Persang kanluranin. Pagsasara ng Hapon sa daigdig sa pangambang maimpluwensyahan ng dayuhan ang kulturang Hapones. So doon sa Japan, hindi sila pumayag na pumunta sa kanilang bansa ang mga dayuhan. Kaya isinara nila ang kanilang mga daungan. So ang ibig sabihin nito, kapag may dumating na dayuhan, hindi nila ito pinapasok sa kanilang mga daungan. So walang sino mang makapasok sa kanilang bansa kundi yung taga-Japan lamang. So, unang nagpakita ng nasyonalismo ang mga Chino sa mga rebelyong Taiping at Boxer. Ideolohikal ang naging batayan ng nasyonalismo sa China, kung saan nabuo ang dalawang magkasalungat na kilusan, ang demokrasya at komunismo. Modernisasyon ang naging pangunahing reaksyon ng mga Hapones sa harap ng imperialismo at kolonyalismong kanluranin. Ang mga patakarang pang-ekonomiya na ipinapatupad ng mga Dutch tulad ng culture system at pagkontrol sa mga sentro ng kalakalan ay nagkaroon ng negatibong epekto sa kabuhayan ng mga Indones. Nagsimula ang pakikibaka ng mga Indones noong 1825 sa isang pag-aalsa sa pamumuno ni Dipo Negro. Habang nagaganap ang World War II, hinimok ng Japan ang mga namumuno sa Indochina na ideklara ang kalayaan. Pagkatapos ng World War II, nahati ang Vietnam sa 17th parallel, Hilaga at Timog Vietnam. Nauwi ang hidwaan sa digmaan. Nagwagi ang Hilagang Vietnam at naging isang bansa na lamang ito noong 1975. So, ang pagpapahayag ng damdaming nasyonalismo sa Burma ay nagsimula noong 1900s sa pamumuno ng mga edukadong Burmese na nakapag-aral sa loob at labas ng bansa. Nagpatuloy ang pakikibaka ng mga Burmese sa pamamagitan ng mga rebelyon at pagtatag ng mga makabayang samahan. Umusbong ang mga middle class sa Pilipinas. Ang mga anak ng gitnang uri ay nakapag-aral sa mga kilalang universidad sa Pilipinas at maging sa Espanya. Ang pagmamalas ng nasyonalismo ay pinasimula ng mga ilustrado at pinagpatuloy ng mga katipunero. Ang mga makabayang samahan ang nanguna sa pagpapamalas ng nasyonalismong Indonesian. Ang paggawa ng Burma bilang isang lalawigan ng India ay hindi matanggap ng mga Burmese. Malaki ang epekto sa dalawang digmaang pandaigdig sa pag-unlad ng nasyonalismo sa Indochina. Ang pag-usbong ng gitnang uri ang naging daan upang simulan ang pagpapamalas ng nasyonalismo ng mga Pilipino. Isa pa ring may tuturing na larawan ng nasyonalismo ang pagsiklab ng digmaang pandaigdig. Sinasabing ang pagsibol ng nasyonalismo ang isa sa mga salik ng pagsiklab ng una at ikalawang digmaang pandaigdig. Bagaman laganap ang imperialismo kung saan ang malakas na bansa ay naglalaban-laban sa pagsakop ng mga kolonya, hindi naman
ang kompetisyon bunga ng nasyonalismo sapagkat ang isang bansa ay ayaw padaig at patalo sa iba. Nasyonalismo ang naging pangunahing reaksyon ng mga Asyano sa imperialismo at kolonismong kanluranin. Iba't ibang leader ang lumitaw sa silangan ng Timog Silang Asya para ihayag ang kanilang pagtutol sa mga dayuhang mananakop. Iba't iba din ang kanilang estilo sa pakikipaglaban. Sa China, ideolohikal ang naging batayan, ang demokrasya at komunismo. Modernisasyon naman ang naging pangunahing reaksyon ng mga Hapones. Hati naman ang Timog Silangang Asya, may nagpamalas ng marahas na nasyonalismo na nawi sa revolusyon at may nakamtan ang kalayaan sa pamamagitan ng banayad at matahimik na pamamaraan. Pagmamahal at katapatan sa sariling bayan o bansa ang isang kahulugan ng nasyonalismo. Maipamamalas sa iba't ibang paraan ang kamalayang pambansa. Ang damdaming ito ay nakalikha ng pambansang pagkakaisa, kalayaan at pagsulong. Ang mga kilalang tao tulad ni Dr. Rizal ng Pilipinas, Gandhi ng India, Sun Yat-sen ng China, Ho Chi Minh ng Vietnam, Kemal Atatürk ng Turkey at iba pa, ang gumising ng damdaming makabayan sa Asya. Kaisipang liberal at komunismo ang batayan ng nasyonalismo sa Asya. Ang komunismo. Ilan din ang kumapit sa kaisipan ng sosyalismo at komunismo bilang landas, hindi lamang sa pagpapalaya ng bansa kundi sa pagbuo rin ng bagong sistemang panlipunan na magwawakas sa pagsasamantala ng tao sa tao. Kabilang sa mga tumahak sa ganitong landas ang China, Vietnam at Hilagang Korea. Sa iba pang bayan, may mga kilusang pagpapalaya na pinangungunahan din ng mga partidong komunista, kabilang yung sa Malaya, Pilipinas, Indonesia at Burma. Hanggang ngayon, may mga partido komunista sa Hapon at India na kalahok sa politika ng mga bansang ito. Ang komunismo ay nagsimula sa salitang komun, na ang ibig sabihin ay pantay-pantay o pangkaraniwan at walang uri na nakahihigit sa kapwa-tao. Tumutukoy din ito sa Marxist, Leninist na doktrinang politikal, panlipunan at pangkabuhayan na gumagabay sa USSR. Nangangahulugan din ito ng sentralisadong sistemang politikal ng China na dating USSR at ang kanyang satellite sa silangang Europa. Sa kabila ng mga suliranin, nananatili ang ilang bansa sa pagtahak ng landas ng sosyalismo. Nabuo ang tinaguriang komunistang bansa sa Asya tulad ng China, Vietnam at Hilagang Korea. Makaraan ang mahabang panahon ng pakikipaglaban sa kolonyalista at imperialista, maging ang ilang bansa lumaban sa kolonismo at imperialismo ay nagkaroon ng partido komunistang nagtaguyod ng kalayaan at kaunlaran. Ayon sa pananaw ng sosyalista at komunista, kabilang ditong Pilipinas, Malaysia, Thailand, Burma, Hapon, India at Nepal. Mga simulain ng ideolohiyang komunismo. Walang uri ang tao sa lipunan. So, ibig sabihin nito, pantay-pantay lahat. So, number 2, pantay-pantay lahat ang tao. Walang mayaman, walang mahirap. Lahat ay pantay-pantay. So, makabubuti ba ito sa inyong palagay? Maganda ba ang ganitong uri ng sistema? Number 3, pag-aari ng mga mamamayan at estado ang produksyon. So, ibig sabihin, ang mga bagay o goods na maaari nating bilhin ay pag-aari ng estado. So, wala ng pribadong pag-aari. Number 4, tatanggap ang tao ng yaman batay sa pangangailangan. So, ibig sabihin nito, kung nakita ng estado na nangangailangan ka ng
bahay, bibigyan ka ng bahay ayon sa estado. Pero hindi ka na maaring makapagtayo ng bahay ng gusto mo. Kung gusto mo ng malaki na bahay at hindi sang-ayon ang estado ay hindi ka magtatag ng malaking bahay. So number 5, di prioridad ang pakikipagkalakalan. So wala ng mga negosyo o businesses. So bawal ito sa mga komunistang bansa. Umusbong mula sosyalismo ang komunismo noong ika-19 na siglo na naging kilusan pagkatapos ng himagsikang Ruso noong 1917. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, itinatag ang hibabang komunistang estado sa silangang Europe, Poland, East Germany, Czechoslovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, Yugoslavia, Albania. Si Mao Zedong, o kilala rin sa tawag na Mao Zedong, ang nagsulong ng komunismo sa China. Noong Oktubre 1, 1949, itinatag niya ang pamahalaang komunista sa China sa ilalim ng People's Republic of China. Itinatag din ang rehimeng komunismo sa Cuba, Vietnam, Laos, Cambodia at Afghanistan. Si Mao Zedong ang tagapangulo ng Partido Komunista. Ang organisasyon ng pamahalaan ay binubuo ng 22 lalawigan at 5 otonomong rehiyon. Politburo ang pinakamataas na sangay ng Partido Komunista. So maraming salamat at magandang araw.